Ang baon ko today. Nagbaon. Ako Hindi naman, hindi. tubig. So magkaiba kayo. Pag sinabi natin variable, magkaiba kayong dalawa. And alimbawa, ako yung stress. Ako yung naman stress, po. di ba? Hindi naman. Grabe. Pag hindi pa talaga, kay Lord na. Lord, Binigyan Kay Lord na lapit ka na binigay. kay Lord. Yes. Pero wag ka naman munang pumunta kay Lord. Huwag muna kayo mag-ano. Kapag na May kasabihan nga, stress is like spice. In the right proportion, it enhances the flavor of a dish. Too little produces a bland, dull meat. Too much may choke you. Kaya pala, te. Naman! Welcome, listeners and viewers. Welcome To the Chill Pill Podcast. Ang podcast Na sobrang kalmado lang. Sobrang kalmado lang. Yes, kalmado lang So tayo sa dito. podcast na to guys, marami tayong pag-uusapan. Like, podcast nga, di ba? Oo, podcast Alam nga naman, eh. News reporting. De, joke lang. So, Casual lang tayo dito. So, Za, for today, ano ba yung topic na pag-uusapan natin? For me kasi, yung topic, parang mabigat siya. It's Mabigat? kind Yung of topic natin heavy. for today. Mabigat. Okay, so Na. somehow sensitive siya sa Oo. iba. Like, sobrang bigat yung, alam mo yung ano, sobrang daming ano sa likod. Like, very parang yung bag ko, yung parang pumapasok, 50 mabigat. kilograms? 50 kilograms. Ano ba yung mabigat na topic na yan? Ang pag-uusapan lang naman kasi natin ngayon is tungkol sa stress and mental health na rin. Stress and mental Yes. health. Paano siya? Siyempre, bago natin simulan yung pag-uusap natin, stress ka ba ngayon? Para sa akin kasi, since nasa nature naman tayo ngayon, for me kasi hindi ako nasa stress kasi, syempre kapag nasa nature ka, di ba dapat magaan yung loob mo? Like parang gumagaan yung loob mo. Totoo, like sobrang comforting ng place natin today. Kaya Kaya siguro nga ito yung eh. naisip natin. lugar, ano? Tama, Jello. Hindi mo ba ako tatanungin kung stress ako? Ay, ikaw, stress ka ba? Siyempre hindi. Parang kasi hindi ano eh, parang hindi ka kasi Sakto lang, stress pero eh. this past few days, this past few weeks, siguro medyo stress. Lalo na ang daming schoolwork, Ay, tatambakan, totoo. ganun. Matatambakan. Yung deadlines, di ba? Long Pero test. good thing na napili natin tong place na to, somehow naiisas natin yung stress na nararamdaman natin. True. Di ba? So, for today, meron tayong makakasama. Tama ba ako? Tama. So, yung makakasama natin, siya yung magpapagaan ng Yes. usapan at mas magbibigay ng knowledge para Tungkol sa stress. Yes, para mas maintindihan natin kung ano nga ba yung stress and Totoo. kung meron pa bang iba't ibang types of stress, kung paano natin siya i-cope up, Yes. and anything about stress yung pag-uusapan natin. Mm. So, papatagalin pa ba natin? Syempre, Let's hindi all na. welcome. Syempre, kasama natin today is BS Psychology graduate. And isa po siyang CHRA. CHRA. Yes. Yes, let's all welcome Ma'am Giselle Puti. Yay! Yes, palakpakan guys. Yes! Lahat na manood ha. Malakpak. Yan. Hello. So, good morning po. Good morning po. Ako Ay, po. good afternoon Ay, na. good afternoon. So, my name is Angelo po. You can call me Jello po. I am Zareen Rayala po. You can call me Za. Yan. And, Jello and Sa. Yes po. And, una po kasi, curious po kasi kami about psychology since graduate po kayo ng psychology, di ba? Yes. Parang, ano po ba, like, parang yung nag-i-struggle nyo as a Kamusta student po yung before? Yes po. journey as Kasi a aspiring psychology BS graduate? psychology student din po Yes. kami. Struggle. Siguro in general na lang, no? Kasi pag sinabi nating personal, medyo Yes po. different yung experience ko sa normal student kasi may pinagdaanan, siguro financially, and may mga na-encounter na tao na sumubok talaga dun sa journey ko as a student. Pero in general, as a psychology student, mahirap siya kasi hindi pwede kang magsa-psychology lang nang hindi ka sigurado na may purpose. Kailangan hanapin mo yung purpose. Ano ba yung purpose sa pagpili ng psychology? It's a service na ginagawa mo para sa iba, makatulong para sa iba. Hindi siya profession na kikita ka ng maraming pera. Okay? So sabihin natin ang pera nandyan. Pero pag pinili mo yung psychology, kailangan mong isipin na para to sa tao. Kasi inaaral nga natin, kaya nga natin pinipili psychology to learn yung behavior nila, ano yung nasa likod ng mga ginagawa nila, anong reasons behind. So, hindi mo pwedeng isipin na for financial ito makakatulong sa'yo. Makakatulong, but at the same time, more on ikaw ang tutulong sa iba. And struggle as a student, mahirap siya, syempre. Pero lahat naman din ng courses mahirap. Mahirap lang kapag yung pinili mong course is service, pagtulong sa iba. So, kailangan talaga
Sa mga viewers natin dyan Kailangan gaya passionate po kayo ng sa sinabi course ni nyo. Ma'am Yes. Giselle, hindi po dapat basta-basta pinipili ang psych or psychology Totoo. sa pag-aaral kasi You should find your purpose. yeah, kasi hindi Diba? siya basta-basta na work. So kailangan nasa puso mo talaga na mag-serve sa ibang tao kung pipiliin mo yung psychology as well as the other courses din naman. Yes. So for today po, ang pag-uusapan po natin is stress Stress and mental and health. mental health na rin po. So first question po, para po sa inyo, ano po yung stress? Yes, yung stress po. How will you define stress? Okay. Stress, normally in psychological term, it's a form of psychological and mental discomfort due to difficult situations. Pero masabi natin in layman's term na parang ito yung nararamdaman natin kapag may mga sitwasyon hindi natin inaasahan, mabibigat, mga hindi natin ini-expect. Kasi nga, alam niyo naman, bilang tao, lagi tayo nakaplano kung anong gagawin natin. Yes. Pero life happens, may mga iba't ibang klase ng bagay na mangyayari na hindi natin inaasahan. And doon tayo nadidistract, doon tayo nagkakaroon ng problema. And doon pumapasok yung stress. And it's a sort of panic din. Yes. Kung paano mo haharapin yung mga dumarating sa'yo. Usually po kasi yung stress parang madalas na po siyang nagagamit eh. Oo, napaka-common na niya ngayon eh. Very common. Mm. And then, as far as I know, may mga types po yung stress. Yes. Like iba-iba po. Acute Like stress. acute stress, Mm. chronic, ganun po. Chronic. Eustress, may positive. Opo. Can you give us some info or knowledge about Info, it? medyo malalim na yun, no? Ang baon ko today, Nagbaon! Ako Hindi naman, hindi. tubig. ang baon ko, Ganun pa. lang, mga basic lang. Opo. Masasabi ko, marami talagang types of stress, pero hindi mabibigay yung mga technical definitions. Yes. Ang masasabi lang natin, kailangan mo i-identify ano kaya yung stress na meron ka ngayon. Kasi kapag ka hindi mo alam, ang alam mo lang is stressed ako, pero anong klase ng stress? Okay? Pumapasok na yun sa mahirap yun pag nag-self-diagnose ka na. So, course. hindi ko mai-explain kung paano and mas malalim na siya. Pero as long as alam mo na meron ka na stress, you have to find out anong klase yun and you have to seek for help muna. Okay, kung anong klase yun. Tulad ng sinabi mo, may acute, may severe, and there's so many pa doon sa DSM-5 na book ng psychology. You can learn more about that. So, yun. Ito po, like, super naku-curious po talaga kasi kami rito. Yes. Kasi when we say the word stress po, mostly po sa iniisip or pumapasok sa utak natin is Negative. negative po agad. Mm. Ano po ba yung good stress? Kasi po, sabi po nila meron daw pong good Opo, stress eh. may Good mga stress. good stress. Yung good stress, masasabi mo siyang good kapag ka, it boosts you. Yung namomotivate ka. Halimbawa, na-stress ka kasi china-challenge ka, may dumarating pang mga activities sa'yo. Pero instead na ma-distract ka or ma-pressure ka, ang nangyayari sa'yo na na-challenge ka. So, masasabi natin na good stress yun na kapag nakakatulong siya sa'yo, sa lahat naman ng bagay, iisipin mo lang, kapag meron siyang magandang epekto sa'yo, you can define that as a good one. Okay? So, the same with, naman din, kung paano mo masasabi na bad, kapag iba din yung epekto sa mga ginagawa mo, kung nasisira na niya yung routine mo. So, pwede pala natin i-consider Yes. na good stress yung deadline. Oo. Yes! Di ba? Dahil nakaka-benefit din naman yan sa atin. It's for the students din Yeah. naman. So, for the second question, Za, please Okay. do the honor. So, dito po kasi, nakaka-curious din po kami. So, para sa inyo po, what are the causes of stress sa isang tao po? Causes. Paano siya nag-o-occur? It happens every time eh. Sa isang araw, iba't ibang stress yung pwede mong ma-receive eh. Yung stress pwede rin manggaling sa kahit na sino sa paligid mo, pwedeng kayo as a group, pwede manggaling siya sa leader mo. Pwede manggaling sa prof mo. Ay, sorry. Yes. Sorry. Pwedeng sa family. So, bukod sa cause, doon mo aalamin mo rin kung saan nanggagaling. So, yung mga causes nun, pwedeng financially, pwede rin family problems, or may mga hindi kayo pagkakaunawaan. Pwede yung simple lang na traffic ka lang, mas stress ka na nun, lalo na kung may deadline ka. Tapos, or may gagawin ka sa school, then na late ka. Alam mo yun, yung sinasabi nilang, parang chain or butterfly effect. Basta yung tuloy-tuloy, parang ganon. Anything, kahit maliit lang. Masagi ka lang ng ganito, ma-stress ka na. Hindi matupad yung plano mo, ma-stress ka na. Lalo na sa panahon natin ngayon, very competitive tayong lahat. Nakikita naman natin, napakasipag ng mga estudyante ngayon. Very competitive and goal-oriented. So, yung mga bagay na ginagawa ninyo ngayon,
cause na din yan ng stress. And it's up to you kung paano mo siya i-handle. Aside from that, meron din talagang mga dumarating sa buhay natin ng mga problems na hindi lang stress yung ibibigay. So parang iba po ba yung stress sa problem? Like yung nararamdaman mo kapag may problem ka, or like yung nararamdaman mo kapag may maliliit lang po circumstances na hindi magandang nangyari. Ganun. Hindi naman natin pwede sabihin na pareho yung stress sa problem. Kasi sometimes may mga problems na hindi nagbibigay ng stress. May mga problems na ganyan lang, malulusutan, okay yan, hindi ka ma-stress dyan. Yung stress iba kasi nanggagaling yun sa'yo sa loob mo. Okay, hindi siya, ang sinasabi natin, yung causes nasa paligid. Okay, pwede nanggaling sa tao, sa ibang tao, ganyan, sa situation, pero nasa sa'yo yung trigger. Pag na-trigger ka nung na-experience mo, dun lalabas yung stress. Pwede may problem ka ngayon, sabihin natin, ang dami nating gagawin ngayong araw, pero kaya mo kasing mag-time management, kaya mong i-manage yung sarili mo, kaya naiiwasan mo mag-panic attack, naiiwasan mo mamroblema. Kaya yung problema, ginagawa mo, yung stress hindi lumalabas. Pero kapag ang sabi nila pag in-entertain mo siya sa isip mo, kasi sabi nila it's all in the mind, kaya nga psychology, di ba? Hindi pinopromote ng psychology to study the heart. It's all about the mind, the behavior ng tao. Ano yung nangyayari sa surroundings niya, hindi yung heart. Kasi yung heart ang naaapektuhan ng mga nangyayari sa paligid natin. And it's our mind na may kasalanan kasi nag-overthink tayo. Yun. We should know our Yes. stressors talaga, no? Ay na, related sa sinabi mo na stressors, Yes. may question po kasi ako. Never-ending question. My God. Pwede po bang maging factor yung anger issue sa pagiging stress ng isang tao? Gaya nga po nung nasabi nyo kanina, like nasagi lang po, Yes. nai-stress na po agad. Ayun, malalim nga, di ba? Lalim talaga. daming factors kasi eh. Yung may mga ganyang klase, may anger issues yan. Nasa tao yun, personality na nila yun. Pwedeng nahubog yun ng mga nangyari sa kanila. Kumbaga, sample lang, di ba? May tanong tayo, anong nauna? Yung itlog o yung Itlog o manok? manok? So, parang ganun siya. May times na merong mga taong inborn na siguro, na laging galit, mainitin ang ulo. Pero mas naniniwala ako na na-cause yun ng environment nila, na nahubog yun sa kanila, dun sa paligid nila, pwede yung pamilya niya, ganun yung pamumuhay. So, yung anger issues kasi, hindi naman natin masasabi na effect siya ng stress. At hindi rin natin masasabi na yung stress ay effect ng anger issues ng tao. Kasi medyo isi-separate natin yung anger issues kasi papasok yun sa personality na. Okay? So, pwede lang natin masabi na kapag, kalmawa, dalawa kayo, di ba? Yes. Ikaw, may ganun ka, may anger issues ka na talaga. And siya, napakakalmado niyang tao. So, magkaiba kayo. Pag sinabi natin variable, magkaiba kayong dalawa. And alimbawa, ako yung stress. Ako yung Hindi naman stress, po. di ba? Hindi naman. Grabe. Sakto lang po Medyo ata. lang. Hindi, joke Sakto. lang. Kaya halimbawa, eto nga yung stress. Binigay ko sa inyo pareho. Magagalit ka agad. Magre-react ka agad. Ikaw naman dahil kalmado kang tao. Yan yung personality mo. You may take your time para isipin muna, bakit dumating to? Anong gagawin ko dito? Okay. Ano ka muna, hihinga ka muna. Pero siya, ba't may ganun? Ba't ganyan? May ganun. Diba? May ganun. Ganun Ikaw kasi Jello eh. Bakit kasi? Okay. React ka So, pa agad. masasabi ko, hindi natin masasabing definite, no? Yes. Unless may study tayo, di ba? May research tayo masasabi ngayon na may correlation yung dalawa. Okay? So, yun. So, eto po, okay, sige So go. parang iba-iba po tayo ng way kung paano po natin Iti-take ang i-handle or stress. iti-take yung stress po. Depende po siguro sa environment or sa kinalakihan po ng isang tao. And factor din yung sarili nating personality kung paano natin iti-take yung stress na nabibigay sa atin. So, for our next question po, what are the signs na sobra-sobra na ang stress sa isang tao? Like, how does it manifest in their, Actions, yes, their external, parang external. performance Yes. as a person. Performance as a person. Gusto ko yun. Ako may uuwi akong word ngayon. Performance as a person. So yun, explain ko lang paano natin masasabi. Ngayon, masasabi nyo ba na sobrang stress ako today? Hindi po namin alam. Diba? Meron kasi mga tao na mahina yung nila eh. Mahina sila. Mas-stress lang yung kitang-kita mo sa mukha nila. Kitang-kita mo. Halimbawa, yung routine niya, pumapasok sa school, pero ngayon na-stress siya, makikita mo uma-absent na siya. Okay. Meron naman din mga tao na matapang or matatag. I can say na matatag ako kasi
nakapunta ako dito, I can share something with you. Pero behind that, syempre, as a person, may problems din ako. Okay? Pero hindi ko kailangan ipakita sa inyo na, ay, alam niyo, stressed ako eh. Diba? It's not necessary. Hindi kailangan. So, may mga masasabi lang natin na sobra-sobra. Kapag yung routine niya nadidisrupt, okay? May ibang tao di kaya nilang i-handle yung stress. Ang nangyayari sa kanila, kaya nilang mag-cancel ng schedule. Halimbawa ngayon, gagawa kayo ng ganito. Kaya nyong i-cancel yung schedule dahil na-stress kayo. Dahil hindi nyo kayang i-handle, mas gusto nyo na lang magstay sa bahay. Katulad din siya ng depression, so masishare ko lang siya na gano'n. Yung mga taong yun, kapag mahina yung kalooban nila, hindi nila kinakayang harapin. So, ang ginagawa nila, tumatakas sila. Ang ginagawa nila, nagstay sila sa bahay. May iba naman na kaya na lang itago yung stress, magpatuloy. So, ang pinaka na-obserbahan ko sa mga students din namin, kapag sobra-sobra na di-disrupt nga yung schedules nila. Di sila nakakapasok, bumababa yung grades nila, nababawasan yung pakikipag-usap nila sa mga kaklase nila, nagbabago behavior nila. So parang isa po sa pinaka-signs po talaga kapag stress yung isang tao is yung routine niya is hindi niya na po nagagawa. Parang ganun po. Okay po, going back to our next questions po, kung meron pong causes of stress, ano naman po yung mga effects of stress? Cause and effect. So yun, so nasabi ko na, di ba? Nadidisrupt niya yung routine natin. Aside from that, bumibigat din yun eh. Pwede bumigat yun. Siyempre kung halimbawa, yung isang schedule or napangakuan mo, hindi mo tinuloy dahil na-stress ka or dahil may family problem, so ika-cancel mo to ngayon. Isa pang epekto nun, pwedeng masira yung relationship mo sa ibang tao. Kapag hindi mo kayang handle yung nararamdaman mo, marami kang masasagasaan sa totoo lang. Pwedeng professor natin, papasok ng school, mainit ang ulo kasi na-traffic siya. Pwedeng nakipag-away sa asawa niya o may problema. Nagalit na sa Ang nangyayari, kahit hindi siya galit sa student personally, nadadama yung estudyante. Nadadama yung minsan yung katrabaho nila. Kayo din, nakaka-experience kayo ng ganyan. May mga gawain kayo, project, as a group. Mahirap kumilos as one. Kapag hindi ka okay deep inside, pag stress ka, makikipagkita ka sa isang grupo. Unless malakas ka. So, iba pang epekto nun ay, syempre hindi ka magiging masaya. Hindi ka masaya. Wala namang taong stress na masaya eh. Yes. Kaya lang natin tumawa, kaya lang natin mag-cope sa nararanasan natin. Pero pag sinabi natin deep inside, yung mas malalim, alam mo somewhere deep inside, hindi ka happy. Yes. Kasi may bumabagabag sa'yo. So ano po, like parang dun po, like parang agree po ba kayo sa sinasabi nila na ilugar yung stress? Like for example po, may problem po sa bahay, tas stress po kayo sa bahay. Parang kailangan po kapag aalis po kayo sa bahay, pupunta kayo ng school, iwanan nyo po yung nararamdaman nyo doon po sa bahay. Parang ganun po. Compartmentalization. Yes po. Iwanan. Sa totoo lang, nagagawa naman natin yun. Pero kung agree, kasi pag sinabi kong agree, parang ini-invalidate natin yung feeling ng tao, di ba? Hindi mo siya pwedeng sabihin sa tao na, iwanan mo yung problema mo sa bahay para pagpasok mo dito, okay ka. Kasi parang dinidisregard mo yung emotions niya. Ang emotions ng tao hindi napipigilan. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo na yan. Walang literal na bagay na maiiwan mo na nandyan yung feelings mo, taalis ka. Ang nangyayari lang, minamanage mo lang siya na okay. Parang nagta-turn off tayo. Off muna natin yung feelings natin. Mamaya ka na muna. Mamahinga. Diyan ka na muna. Okay, so sa experience ko, hindi porket nag-work na tayo, okay tayo. May times talaga na may mabigat. May times na kahit nag-work ka na iiyak ka kasi nga yung emotions matinding kalaban. Pero nandun pa din yung pagpipigil. Pero most of the time, problem sa bahay, dyan ka muna. Pagpasok, ito muna. Tapos pag uwi, yan ulit. So kung agree naman ako para hindi ka maka-apekto sa ibang tao. Kasi hindi naman pwede na ikaw lang ang iniikutan ng lahat, ikaw ang sentro ng buhay ng ibang tao. Just to be mindful din sa iba. Hindi lang ikaw ang nabubuhay sa mundo. And pero hindi ibig sabihin na nag-iisa ka. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Pare-pareho tayo may pinagdadaanan. So, find support. So okay lang po na parang maging vulnerable tayo. Ipakita natin yung vulnerability natin as a person sa iba kahit hindi na po natin siya iwanan. Yung sinabi mo ilagay sa lugar, may point naman din. Hindi naman siya ilagay mo sa lugar ha, hindi ganun. Parang, ikaw din mismo nga makakaisip ng tama. Hindi ko naman, may mga tamang outlet, diba? Sabihin natin sa school, kaklase mo,
hindi mo naman siya totally ka-close para ibigay mo lahat ng nararamdaman mo sa kanya. Unless emergency. Kaya rin may guidance din sa school. Kasi yun talaga yung proper outlet sa school. Pag di mo naman kaya kay guidance, sa kaibigan mo sa labas. Or pag hindi pa, sa pamilya mo. Pag hindi pa talaga, kay Lord na. Lord, Binigay yun. Kay Lord na lapit ka binigay. kay Lord. Yes. Pero wag ka naman munang pumunta kay Lord. Huwag muna kayo mag-ano. Kapag na-stress ka, Hindi. lapit Tsaka ka. na-meet and greet with Lord. Outside psychology and technicality to, parang, yun din, spiritual support mo din. Yes. Yes. Sa sarili mo, okay, may kanya-kanya tayong ganon, outlet. Kaya nang sa 8 dimensions of wellness, meron ding spiritual wellness. Yeah. So we should look out for that. So, para naman po sa next question natin, since nabanggit nyo po kanina na may iba't ibang way na pagko-cope sa tao, like parang may iba-iba silang way ng kung paano silang makipag-cope sa stress. So, ang question po namin is, what coping mechanisms of stress do you recommend po? Coping. Yes. Yan, syempre, nabuhay ako sa stress eh. Bibigyan ko kayo ng technique. Yan. Pero personal to ha, hindi natin iba-bypass si Google Yes. at si DSM-5. Alam niyo yung DSM-5 yan, maaaral niyo yan pag nag-psychology kayo. Makapal na libro yan. Yan ay magbibigay ng stress. The joke Ay, lang. dapat So, ready na. Stressor. coping mechanism, recently, ina-apply ko siya sa mga estudyante namin. Nagme-meditate kami. Okay? May mga informative session kasi ako sa kanila, informative talk, ganyan. Sa loob ng talk na yon, may meditation session kami kung saan nanahimik muna, may calming sounds, ganyan. Nature, syempre. Tawag dito, binibigyan natin yung sarili natin ng time to acknowledge. Parang, okay, sa oras na to, ikaw lang at tayo magkakasama and walang nagsasabi sa'yo magmadali ka. Okay, parang inhale, exhale. So, more on meditation. Kung hindi naman ganun, wala kang proper session, you can just be with yourself sa bahay, sa gabi, hihinga ka lang, inhale, exhale. Kapag may dumarating na problema, hindi naman automatic dito na stress ka agad, biglang, di ba, kakalma ko. Hindi. Magkakaiba tayo. Pag ako naman na-stress, gumaganon ako, ginaganon ko siya kasi parang ito yung thoughts ko magulo, ginagrab ko siya, okay, kalma. Isa pa doon, yung ma-apply nyo, pag magulo isip nyo dahil nga stress kayo, isipin nyo siya as an object. Okay, para ito, family problem, financial, love life, friends, and other matters, ganyan. Ino-organize mo siya. Tapos i-identify mo. Ano yung urgent? Ano yung kailangan ko ng tugunan ngayon? Ano yung hinihingi na ngayong araw? So kung hinihingi ngayong araw is pera, financial problem, isipin mo muna yan muna. Huwag mong isipin na ba nag-isip ka sa problema sa pera. Binobombard mo yung sarili mo. Hala, di kami bati ng best friend ko. Hala, yung boyfriend ko di nagchat-chat. O kaya, hala, si ma'am nagalit sa akin, yung ganyan. Hala, yung kaklase ko parang masama ata ang loob kasi ganito. Hindi mo masusolusyonan kasi puro ka what if. Doon ka sa bagay na kaya mo solusyonan agad. Yung magagawa mo, tapos yung iba bukas naman. So, ang sinasabi ko, huwag ka magpapadala sa stress. Labanan mo yung stress. Unahan mo na siya. Kumbaga, ang stress nandyan lang eh. Wala tayong masasabi na may sagot ang stress. Kumbaga, kung may gamot yan, di sana bumibili tayo sa pharmacy, diba? Yes. Kung antidepressant lang is, no, about sa mga gamot yan. Pero ang healing ay nasa tao, nasa sayo, nasa sarili mo. Ayun. So parang yung the way po natin i-handle yung stress is parang parang pwede po natin siyang i-compare sa pag-review po. Yes. Like, Mm-mm. o kaya paggawa ng assignment sa iba't ibang activities, kailangan po organize. Kasi kung hindi po organized, for example, may assignment ka sa math, may assignment ka sa science, sa English, malilito ka kung ano yung gagawin mo, kung anong uunahin mo. Dapat So, isa-isa lang. Dahil doon, pwedeng maging cause siya. Hindi mo na magagawa yung assignment mo. Wala Parang kang ganun magagawa. po. Parang, kung hindi ka klase ng tao na multitasker, wag mo ilaban, wag mo pilitin. Okay? Kailangan mo alamin, ano yung strength ko? Kumbaga, ako ba yung tao na mas magaling ako pag nag-focus ako sa isang bagay? O ako yung tao na kahit sabay-sabay pa yan, kaya ko. So, to help you, parang ako, I identify myself as a multitasker. So, today lang, may mass ako ng ganyan, may wedding mass kanina, then eto, and mamaya may mass ulit. At habang nangyayari yung mga bagay na yun, marami pang messages, ang dami pang mga decision making, ang dami nag-aantay ng reply. Pahirap ng pahirap, pero
Di nila ako nakikita na parang sisisan, ano nang gagawin ko? Hindi, parang, ano magagawa ng pagre-react ko na, maabot na ako sa gano'n na, ano ba gagawin ng pagre-reklamo ko? Minsan naman, yung reklamo kasi, parang ano lang yan, to release lang. Yung iba namamali sila ng pag-intindi na, lagi ka nagre-reklamo sa ganyan, ititigilan mo na. Hindi nakakatulong yung ganong advice. Pag may nagre-reklamo na kaibigan mo, dahil ang hirap ng ginagawa niya, makinig ka lang, nagrarant lang yan. Nagrarant lang yan. Ibig sabihin, magre-reklamo pero gagawin. Alam nyo yan. Mabigat ang deadline, mabigat ang ano. Magre-reklamo, naiinis, pero itutuloy nyo pa din. So for coping mechanism, yun na, perseverance. Kailangan maging organized tayo sa thoughts natin. Be mindful. Importante yung word na mindful, tatandaan ninyo yan. Pag mindful ka sa sarili mo, sa mga ginagawa mo, kahit stress pa yan, kahit stress, i-organize mo pa. Good way of coping mechanism din po ba kapag na-stress ka is yung kakalimutan mo po siya? Kasi like may mga tao po na kapag nai-stress, Kinakalimutan yes na po, lang. umaalis po sila, pupunta They po run sila. away from it. Yeah, Sana all kayang kalimutan. pupunta sila somewhere kung saan hindi nila maiisip yung stress nila. Yes. Ay, oo, nakatulong naman. Kung parang katulad ng meditation. Yung meditation kasi, mas madaling gawin. Kahit nandyan ka lang sa trabaho, sa bahay. Pero yung umalis ka kasi, yun minsan mahirap gawin. Kasi yung kakayahan ng tao. Okay? Pwede naman din maglakad-lakad. Isa sa ginawa ko last year, may dumating kasi sa akin mabigat. And, ayun, naglakad lang ako sa Riverside. Babaliw na. hindi ganun. Naglakad ako sa Riverside kasi alam ko wala akong makakausap regarding do sa problema ko. Walang makapagbibigay sa akin ng tamang sagot. Alam ko naman na hindi nila kasalanan. Parang ano lang, gusto mo lang mag-stroll. Ano, nakakatulong siya. Para lang hindi niya masasagot yung problema. Mapapakalma ka lang niya. Okay, pero hindi ka nagpunta sa Riverside para tumalon. Sorry, hindi naman yan. Sensitive na naman. Hindi, parang yun eh. Hindi, kasi may iba iniisip nila, ay, nasa ilog si nag-aano siya doon, baka may saktan niya sarili niya. Kailangan lang talaga nila na, sige, ingat ka, magsabi ka pag kailangan mo ng kausap. Yung support lang. May mga tao kasing ganun. Gusto lang nila ng matahimik lang sila. So, nakakatulong din yun, isang coping mechanism. Pwede rin yung music. Ayan, makinig ka ng mga kanta na makakapagpa-relax sa'yo. Or, wag yung makakapagpa-trigger. Kasi malungkot ka na, makikinig ka pa ng papanakit na kanta. Parang mas lalo mong dinudurog. Okay, so, sometimes, kailangan mo tulungan yung sarili mo. Yes. Yung coping mechanism, yan eh, pantulong. Pero pag wala kang initiative sa sarili mo, kahit anong tulong gawin sa'yo ng mga tao, kahit anong gawin ng psychologist, psychiatrist pa yan, kahit anong gamot pang ibigay sa'yo. At kahit pagtulong-tulungan pa ng maraming social worker or kung sino man psychologist na wala, pag nasa iyo yung kagustuhan na, ay gusto ko maging okay, gusto ko maging okay yung problema ko, gagawa kong paraan. And yung coping mechanism na yan, pwede mo itry lahat yan. Pantulong lang. So, kailangan po talaga natin tulungan yung sarili Yes. natin. Kasi kung hindi natin tutulungan yung sarili natin, Sino kahit pa? anong effort gawin ng iba, walang mangyayari. Kaya dapat ang tulong, nanggagaling yan sa sarili natin talaga. Na willing tayong baguhin yung sarili natin. Na gawin natin okay yung sarili natin. Okay po. Next question po is, how can seeking support from friends, family, or counselors help alleviate stress? Okay, so maraming estudyante na hindi nakakahingi ng tulong sa pamilya nila. Kasi mismo yung pamilya nila yung pinoproblema nila. Okay. Meron din naman yan, support system sa guidance. Makakatulong yun. Alam, lahat yan pag yan meron ka, ang naibibigay niyan sa'yo is time and space. Kung saan merong, alam mo sa sarili mo na may taong kaya kang tanggapin. Makikinig sa'yo. Bibigyan ka ng oras, ng atensyon. Kasi tayo lahat, pag may problema, ang gusto lang talaga natin, merong tao sa gilid natin nakikinig na, eto, nasasaktan ako ngayon, nahihirapan ako. Pero hindi ko sinabi na, bigyan mo ko ng sagot, ng solusyon. Kaya di ba may mga magkaibigan na hindi sila nagkakaintindihan? Halimbawa, eto common to, about boyfriend or girlfriend. Sasabihin ko sa'yo, alam mo, nasasaktan na talaga ako, lagi na lang kaming ganito, ganyan. Tapos sasabihin mo, mag-iwalay na kasi kayo. Ganito, ganyan. Pero hindi mo naisip na, mahal mo kasi yung tao and mas kilala ko siya kaysa sa kilala mo siya. So, I understand na meron pang pagbabagong pwede mangyari sa kanya. Nakikitaan ko pa siya ng pag-asa na mag-work kami. Ang kailangan ko lang is kausap. So, yun ang minsan pagkukulang din natin sa isa't isa na hindi lahat ay kailangan ng advice. So, as a guidance designate mo, I can help students na mabawasan yung stress nila pag binibigyan ko sila ng session. Sa session na yon,
ang lagi kong introduction sa kanila, okay, you're now in my room, in my office, you have my attention, you have my time, and this space is yours. Okay? So, for 1 hour, ikaw lang ang papakinggan ko. So, ganun. Medyo formal tayo, guidance yun eh. Pag kaibigan naman, makinig ka lang, simpleng bonding. Di ba? Alam nyo naman. Simpleng bonding, kain, kwentuhan. Ang pinakamahirap lapitan ay pamilya. Pero ang pinaka nakakatulong talaga is pamilya. So, nakakatulong yung mga bagay na yan kasi may nakikinig sa'yo. Yun. So ano po yung take nyo? For example po kasi may isang tao na nag-ask or umiiyak sa best friend niya. Like, nag-open siya ng problem niya or stress niya sa best friend niya. Pero sinabi po ng best friend niya na okay lang yan, huwag kang umiyak. Parang para sa inyo po, ano po yung dating? Okay lang yan. Huwag kang umiyak. Parang ganun po. O, parang meron ng invalidation. Mm-mm. Kasi parang okay lang yung sitwasyon ko na ganito yung nangyayari sa akin. So, ano ulit yung question? yung take nyo po. Ano po? Yung take ko. Okay. Ako kasi as a friend, hindi ako nagsasabi ng okay lang yan. Ang una kong ginagawa, hug. Kaya tap sa shoulder. Nahayaan ko siyang umiyak. Iyak mo. Ilabas mo. Makikinig lang ako sa'yo. Ang magbibigay ko lang is yung presence ko. Ganon. Yung okay lang yan. Kailangan natin baguhin yung ganong approach. Kasi ang daming nag-a-attempt ng hindi maganda sa sarili nila. Kakasabi ng mga nilapitan. Imaginein mo nilapitan kita. Tapos ikaw yung, ibig sabihin nilapitan kita, isipin mo agad na ako lang yung nalapitan niya. Sa dinami-dami ng kilala niya, ako yung kinausap niya. Ibig sabihin kailangan niya ako. Kailangan niya yung tulong ko. Pero sinabihan mo na okay lang yan. So pwede mo siyang matrigger. Pwede siyang mag-isip na hindi na ako hihingi ng tulong dito o sa iba pa. Kasi ganun yung sagot niya eh. Yung taong inaasahan mo, sinabihan ka ng okay lang yan. Ano pa sasabihin sa'yo ng mga taong di mo naman ganun inaasahan? So, for me, hindi siya maganda na approach. Kapag may umiiyak sa'yo, may umaano sa'yo, hayaan mo siya umiyak. Bigyan mo siya ng time. Kasi hindi pwede sabihin mo ka nang umiyak. Okay, stop. Diba? Di tayo robot. Yung emotions natin, nagpe-fade muna. Kailangan natin mag-subside muna yan bago mahinto. So, hindi siya okay sa akin. So kapag may kaibigan po na nag-seek ng help sa inyo or umiiyak, Huwag niyo hayaan sasabihin lang po ng natin okay siya. lang. Like parang let them cry it all out. Ganun. Pwede mo na mga salita ay everything will be fine. Yeah. But for now, cry. Let them feel their feelings and emotions. Yes. Kasi hindi yan okay lang. It's not okay. Okay, next question. Okay? Okay. 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 Okay, go. Okay na? Next question. So, ito po, what advice would you give to high school students? Lalo na po, di ba isa po kayong counselor designate? Ay, Guidance designate. Sorry, guidance designate. So, what advice would you give to high school students who are struggling with stress? So, lagi ko naman ginagawa everyday sa guidance. Lagi ko ang sinasabi sa kanila. Una, sabi ko, para lang tayo nagsosolve ng math problem. Lagi niyo tatanungin, what is given? Okay, anong given? Anong problem natin? Acknowledge mo muna. Hindi yung parang, may problema ako. Ang bigat. Acknowledge mo muna, specifically, ano yung problema ko ngayon? Kung sabihin natin financially, okay, sige, ito yung problema ko ngayon. Identify the solution. Anong pwede kong gawin? Masusolusyonan ko ba siya ngayon? Kaya ko ba siya today? O sa ibang araw na lang muna? Yun yung pinapayo ko sa kanila. And sinasabi ko na, kumalma, inhale, exhale. Hindi lahat ng bagay na dadaan sa madalian na proseso. Lahat yan ay magiging okay din. Parang, kailangan mo lang kumalma. Hindi mo siya kahit anong gawin mo ngayon, hindi masasagot yung mga problema. So, yun lang namin pinag-uusapan. Lagi ko lang silang tinutulungan mag-organize ng thoughts nila. Minsan, ginagawa ko literal. Sulat tayo, ito yan, ito ganito, ganyan. Okay? Ano yung problema mo ngayon? Okay, ano to? Sometimes, hindi. One time, merong isa, career ang problema niya. Hindi niya alam kung anong kukunin niya. Ano na siya, grade 11. Ang sabi niya sa akin, ang gusto ng parents niya maging nurse para mag-abroad. Ang sabi ko, saan ka interesado? Maging pilot. Okay, sige, sulat natin. Possible pa ba to? Parang practical pa ba ngayon yan? Kaya ba itong kunin ng family mo? Hindi daw. Okay, so ano yung nakikita mo ngayon na practical at the same time kaya mo? Nagbigay siya ng iba na course. So, tinulungan ko siyang i-identify. Hindi yung parang pinipilit nila ako ng ganito, pero ito talaga gusto ko. Parang, huwag mo isipin na kalaban mo yung family mo.
nag-iisip lang din sila para sa'yo. Pero at the end, yung decision nasa sa'yo din. So, mga ganong sample, yung binibigay ko sa kanila. Parang nagiging factor din po yung stress sa decision making. Like, katulad po na stress po tayo sa pressure from the family or the peer. Kaya po nagiging undecided or hindi po tayo sigurado sa mga pipiliin natin. Kaya pag may dumadating para sa mga estudyante, stop. Andyan yung problema. Stop. Huwag ka muna magsalita. Kano na, ma-apply mo din yan pag may kaaway ka. Pag may ka-argument ka ng tao. Stop. Huwag ka munang magsasalita ng hindi ka sigurado. Okay, huwag ka rin magdidesisyon ng hindi ka pa sigurado. Pag-isipan mo, kumalma ka. Wala nagmamadali sa'yo. So, para sa mga estudyante, ganun ang gagawin ninyo. Stop ka muna. Okay? Then take time to analyze muna anong dapat mong unahing gawin. Wala naman pong problema kung magpo-post po tayo sa Pahinga Yun ang muna. problema natin, ng mga estudyante ngayon. Parang feeling nila, minamadali sila ng mundo. Lalo na sa sitwasyon na ito senior high, marami talagang stress sa kanila ngayon. Nakikita ko yun kasi yung mga estudyante namin mula kinder to college. So, pinaka nakikitaan ko yung stress senior high. Kasi lahat ng pressure nasa kanila. Parang talo pa nila yung college sa dami ng iniisip nila. Pero yun, recently may naglumapit din and kinakausap ko lang na take time to breathe muna. Hinga ka lang. Hinga ka muna. Parang kalma muna po yung sad. Pause. So, nasabi niyo po kayo na like yung about sa pressure from the family, like yung nakwento niyo nga po na gusto po ng parents niya na mag-nurse, ganun po, pero gusto niya pilot. Piloto. So, next question po is how parents and teachers support students in managing stress po? They can give support kung ikaw as a student, you seek for help. Kasi kung di ka naman hihingi ng tulong, wala rin sila mabibigyan ng support. So, ilang in-address ko lang yung part na yun kasi maraming hindi humingi ng tulong sa parents kasi ginajudge na agad nila na hindi ako makiintindihan yan. So, first, you have to understand students na bigyan nyo ng pagkakataon si guidance, bigyan nyo ng pagkakataon si advisor kung nasa school, bigyan ng pagkakataon si parents na ay magulang mo na magsalita, makinig sa'yo. So, yun muna. Yun muna yung maintindihan sana ng mga estudyante. At doon natin masasagot, ano yung question ulit? Kung paano po nila matutulungan yung student na Paano? manage yung stress So, po? depende yun kung ano yung sitwasyon na pinagdadaanan ng estudyante. Pag sinabi mo yun sa parent mo, mabibigay sila ng mga option. And ikaw na ang bahala, mamili kung ito ba ay akma dun sa mga desisyon na gagawin mo, kung makakatulong. Ikaw ang mag-identify, hindi sila. Magbibigay lang sila sa'yo ng comfort, ng understanding, and support. At least alam mo na hindi ka nag-iisa. Yan, tama. So, kailangan muna natin mag-reach out sa Yes. kanila bago nila tayo matulungan Kasi sa po, pag-manage. mostly rin sa mga students po, mas nagsisik pa po sila ng help sa mga friends Yes, po, kasi friends. sa families. Kasi Sa po, peers nila. they often get invalidated po by their family po na parang hindi po nila naiintindihan yung causes po o yung mga nangyari po sa kanila at bakit po sila ganun. Mahirap, lalo na hindi mo rin sigurado kung yung hininga mo ng tulong or nilapitan mo is makakatulong sa'yo. Marami akong nakita na lumapit sa friends nila and napariwara sila. Imbis na makatulong, tinuruan sila mag-inom, tinuruan silang gumala, umuwi ng hating gabi. And nag-cause pa lalo ng problema. Nawalan ata ng story. Ano lalobat? Ay! Nalobat! Di na kinaya. Ay, lobat! Nalobat! Lobat! Ayun, unexpected yan. Nakaka-stress pala yun kahit konti lang. Going back, sa Going tayo back ulit. po, last question na po tayo. What are some misconceptions about stress that you'd like to address po? Misconception. Yes. First of all, nung narin yung misconception, napapasok sa isip ko, yung mga bata na iniisip nila yung stress is depression agad. Mga pasaway. Parang stress lang siya sa ganitong bagay. Pupunta sa guidance para sabihin na, Ma'am, depressed ako. I'm so depressed. Parang ganito. Ma'am, alam mo ba, ang dami ko ginaganto ganyan, sasaktan ko sarili ko. Lagi ko sinasabi sa kanila na hindi pa yan yung depression. Sometimes depression is nakikita mong tao masaya, taong okay. Hindi ko naman din sinasabi ma-trigger tayong lahat, no? May times din ako, depressed ako. May pinagdaanan din akong ganun na matinding depression. And sometimes bumabalik yan. Pero I can manage kasi tanggap ko na siya. Tanggap ko na sa sarili ko na ganito. So yun, yun yung misconception. Kaya kailangan i-identify yung stress na, or i-accept mo ang stress ay hindi depression.
pwedeng mag-cause, pwedeng maging trigger, pero hindi siya yung depression mismo. And yung stress, hindi ibig sabihin na stress ka, it defines you na ito, hindi mo na kaya to. Marami kasi pag na-stress na sila, nadadown sila, iniisip nila na hindi na nila kaya. Iniisip nila yung stress, hindi natin kaya. Iniisip nila yung stress, o iniisip nating lahat na kapag stress ka, wala nang pag-asa, parang ang bigat na ng buhay natin, ang bigat na ng mundo. No, it's all about how you handle the stress naman. Pag dumadating yung stress, isipin mo, ano kaya yung mabibigay sa akin ito? Okay, as a person, and syempre, nasa field ng ganito, psychology, ang ina-apply ko sa sarili ko, pag dumadating yung stress, ano yung idudulot niya sa akin? Ano yung maibibigay niya sa akin? Anong benefits nito? Magiging strong ba ako? Mas magiging matatag ba akong tao? Mas magiging malawak bang pag-iisip ko? Magiging mas okay pa yung decision making ko? So, yun. Kailangan lang natin tanggapin si stress. Kasi ang misconception, stress, iniiwasan agad. Kinatatakutan. Iniilagan. So, kailangan mo yakapin si stress. Kailangan mo siyang tanggapin sa sarili mo. So, magkaiba po yung stress sa depression. So, parang when we say stress, parang light lang po siya compared po sa depression. Ganun po ba? Yes. Mas mabigat yung depression. Matindi ang depression. Pero pareho silang hindi biro and pareho po silang parang Hindi dapat ini-invalidate. seriously. Yung stress kasi dapat maging responsible ka sa sarili mo, gawa ng paraan, ayusin to. Kasi hindi porket may levels naman ng stress, di ba? So hindi lang, kahit anong pang level ng stress yan, hindi pwedeng ikukonsulta mo na agad sa ibang tao. Anong gagawin ko dito, anong gagawin ko dito? Magiging spoon feeding, kailangan matuto ka. Matuto ka sa sarili mo. Because ikaw yan eh. Hindi ibang tao sasagot sa problema mo. Pero pag ikaw ay depressed na, seek for help, na ito po yung nararamdaman ko. Can you identify kung depression na ba to? Ganito yung nararanasan ko ng mga nakaraan. Ito yung mga episodes na na-experience ko. Kailangan ng tulong yung depression. Kasi pag sinabi nating depressed ka, pwedeng may gawin ka sa sarili mo na hindi maganda. At pwedeng may gawin ka sa ibang tao na hindi maganda. Nandyan talaga yung stress. Hindi na niya nawawala. Kasama na natin sa buhay yan. Grabe, ang dami nating natutunan. Ang dami natin natanong, ang dami natin natutunan. Ang daming na-share ni Ma'am Giselle Yes. sa atin for today. So, para po sa mga audience namin, pa rin po sa inyo, gusto ko lang po i-share na according po sa Philippine Statistics Authority or PSA. yes po, noong 2023, meron po silang stats na sinasabi 10.9% or 2.99 million na mga Filipinos po is yung nakakaranas ng poverty. And Yes. sabi nyo nga po na one of the cause of stress is parang Financial pagiging unstable burdens. po ng financial. Sa tingin nyo po, yung poverty po ba is may factor din po siya or nakaka-apekto po siya sa mental health natin? Indirectly, may effect siya. Hindi naman sinabi pag wala kang pera, sira agad mental health mo. Indirect siya to the point, through stress. Okay, yung stress yung bridge. Ito yung stress, ito yung mental health, ito yung mga financial or yung other factors. So, pero focus tayo sa financial. So, financial, or yung poverty, sabi natin poverty, kapag wala kang pera, ano ba ang epekto nun? Hindi ka makakakain ng masarap. Or worse, hindi ka makakakain sa isang araw. Okay lang sana kung ikaw lang. Paano kung may pamilya ka? Kung magulang ka, isipin paano anak ko? O kung ikaw ay anak, paano naman ako kakain? Paano ako makakapag-aral kung gutom ako? So, ang daming questions. Kapag wala yung pera, anong magiging epekto nun? Ngayon, lahat ng sagot doon, lahat ng mga sinabi ko kanina, lahat yun ay magbubunga ng stress. Kasi iisipin mo kung saan ka kakuha ng pagkain, paano ka kikita ng pera. Hindi lang pagkain ang iniisip mo. Minsan yung iba wala pang tirahan. So, lahat ng maliliit na factors na yun, lahat ng specific factors na yun, nagbubunga ng stress. And stress is connected to mental health. Kapag yung stress na yan lumala, pwedeng maging depression. Pag yung stress na yan pwede rin mapunta siya sa anxiety. So, ganun. And lahat yun ay belong sa mental health. So, parang Stress is the bridge Yes. between the two of them. kaya nga ng question ko kanina kung meron po ba, kung nakaka-apekto po ba yung poverty sa mental health. It depends po. It depends. Kasi may mga tao mahirap pero masaya sila. Babalik pa rin tayo doon sa sinasabi ko na nasa tao. Nasa sayo yun. Kung paano mo i-handle yung stress. Ngalimbawa, ito nga, di ba? Kung sinasabi natin si stress ang bridge para maapektuhan ng mental health, ikaw ang trigger nun. Ikaw ang nag-allow. Okay?
So, naging stress nga yung poverty, yung financial burden. Naging stress nga siya. Pero, nandun sa pag-handle mo ngayon, kung ita-transform mo siya into something na makakapekto sa mental health mo, ikaw yun. Ikaw yon kasi it's all in the mind. Yes. True. Hindi It's mo all pwede in the sisihin mind. na mahirap lang ako. Yes. May mga mahirap na masaya. Okay? At hindi rin lahat ng mayaman masaya sa buhay nila. Yes. Pero di natin wini-wish yun. Ibig sabihin, wala to sa pera, wala to sa sitwasyon ng buhay natin. May ibang tao na mamumuhay na ng simple pero punong-puno yung puso nila. Kasi accepted nila eh. Ito yung buhay ko, hindi ko kinukumpara sa iba. So, ibig sabihin, nasa mindset niya yun. Diba? You have to work out your mindset. Kailangan isipin mo maigi. Paano ko aayusin yung way of thinking ko? Kung ang lagi kong iniisip ay pag wala akong pera, alo, ganito, ganyan, ganyan. Puro stress talaga ang mangyayari sa'yo. Pero kapag wala kang pera, isipin mo, okay, wala akong pera ngayon. Tanggapin mo. Tanggapin mo. You have to accept the fact na ito yung sitwasyon mo. Kasi kung hindi, parang spoiled brat na nirereklamo mo sa government, nireklamo mo sa pamilya mo, naghanap ka ng ibang masisisi. So, immaturity matatawag yun. So, if you want to be successful in maintaining your mental well-being, tanggapin mo yung mga dumarating sa buhay mo. Huwag mong isisi sa iba, lalo na kay Lord. Walang may kasalanan ng lahat ng ito dahil lahat ng bagay nangyayari na may reason, may purpose to sa buhay natin. If you try to change your perspective or yung way of thinking mo, magbabago din yung pamumuhay mo. Okay? Kaya kahit ano pang problema yan, hindi mo sasaktan yung sarili mo, hindi masisira yung routine mo, mas magiging maayos yung relationship mo sa ibang tao, and mas maraming mapapalapit sa'yo na blessings kasi open ka. Grabe. Stress yung usapan natin. Parang ang dami ko natutunan. Ako nga rin, ang dami na. It's Akala ko overload. kapag sinabi lang stress, like parang Pagod. pagod ka lang or hindi mo Pagod. lang kayang i-handle. Pero Yes. Marami pag pala pinag-usapan siyang, mo pala siya. yes, it's very Mas- Parang widespread. sobrang wide niya pala. Mm. And It's yung a wide stress kasi topic. talaga, like parang super relevant and timely niya sa time natin ngayon, di ba? Kasi widespread talaga siya. Like, Tama. lahat tayo nakakaranas ng stress, and sabi nga ni Ma'am Giselle, yung stress is kasama na natin. Mm-mm. And it happens Sa pagkatao every day. Kahit maliit lang, di ba? Yeah. So ngayon po, meron po tayong game na tinatawag na Fact or Myth. Pero bago pong lahat, tatanungin po muna natin yung mga audience natin. Stress po ba kayo ngayon? Ano ba nagpapastress sa inyo? Or namamanage nyo Comment ba down below. yung stress? Comment So, nyo. ito lang po, meron po kami ditong flashcards na fact or myth. Itataas nyo lang yung fact kung sa tingin nyo po, totoo po yon, and myth kung hindi. And kahit brief explanation lang po. Yes. First question, therapy is for everyone, not just those with severe mental illness. Fact. Kasi everyone deserves therapy. Yes. Kahit hindi pa matindi yung pinagdadaanan. Ito Next. naman, for our second question. Stress is the same for everyone. Fact or myth? Stress in general. Yes. Okay. But specifically, it differs. Okay po. Next, facts or myth. Mental illness isn't a real illness. Again? Mental illness is not a real illness. Myth. Myth. Yes. Depende. Pag mental illness, depende. For our fourth question. Stress causes medical problems. Fact or myth? Medical problems? Yes. Ano? Fact. Depende sa stress yan. Next, having a mental illness means you are crazy. Fact or myth? Myth. Yes. Mahirapan ko. Basta myth siya. Yes, it's a myth. Next question. Mental health issues are more common than you think. Fact or myth? Fact. Common siya. Hindi lang inatanggap ng society. Nahirapan pa yung society i-accept na May stigma. common yun. Oo, may judgment pa. Mm. Next, stress can't be avoided. Fact or myth? Myth. We can avoid stress. Hindi naman avoid talaga. We can accept. Okay, we can be with stress and overpower stress. For our next question. Stress is always bad. Fact or myth? Myth. Kasi maraming bagay na itutulong ng stress eh. Lalo na pag na-challenge ka sa isang bagay, mas mag-excel ka pa. And
Only adults experience stress. Facts or myth? Myth. Kahit pinakabata na stress eh. Yun yung judgment nila na parang bata ka pa, babaw na naman ang nararamdaman mo, nagdadrama ka lang. So yun, para po sa mga kapanood ng mga matatanda, alam nyo na, okay, yung mga bata na stress din Yes. yan. So yun. So, for our last question, a psychologist and social worker is the same. Fact or myth? It's the same. No, magkaiba sila. Yes. Mm. Kasi may explanation Ayun pa. lang. Hindi, wag na. Okay lang. Mahirap pag-usapan. Magalit yung mga Yes. social work, may kaibigan ako social work. Wag. Basta magkaiba po siya, yung Yes. social work and psychology. Mm-mm. So, for our next po, we have a video po of someone who is clinically diagnosed With with depression. depression po. And we would like to share po sa inyo as well as sa mga viewers po natin yung story. Yes. So, first of all, I struggled with depression and emotional numbness, which po I initially hinide ko po siya for um, most of my family and friends. My attempt to take my life was a turning point, and this led to my family stepping in and encouraging me to seek professional help. So, though I was hesitant, fearing judgment, I eventually saw a psychiatrist and began therapy. The first signs po is yung constant sense of emptiness po and emotional detachment. Ito po yung depression numbness ko po. I felt disconnected from everything and including activities na na-enjoy ko in the past. I started having irregular eating habits, experienced chronic insomnia, and coped through harmful habits like self-harm. The feeling of being overwhelmed and unable to cope with daily life persisted. What motivated you to seek help, and what were the challenges you faced in doing so? My family's concern after my suicide attempt was the push I needed to seek help. So actually, they encouraged me, and they even contacted a psychiatrist for me and appointed a time for me. So, siguro po like every Saturday, I would go to the psychiatrist at the appointed time. However, the biggest challenge was overcoming my fear of judgment. I was worried about being seen as weak or as a stereotype of my generation. The stigma surrounding my mental health issues was a significant barrier. Especially nga po, yung mga stereotype na nag-prevent sa akin. Impact of stigma and shame. How did feelings of stigma or shame impact your decision to seek help? So my shame and fear po is being labeled prevented me from seeing help sooner. I felt like I needed to hide my struggle to maintain a facade of being okay.
This internalized stigma made me reluctant to reach out for help even though kailangan na kailangan ko po siya. And even if I was desperate for it, so hindi ko po siya nagawa sooner. So it made the situation a lot worse. What kind of therapy did you find the most helpful? And did it help you understand and manage your mental health conditions? Yes po, it did help me. And the therapy I did was cognitive behavioral therapy for suicide prevention. And it was, like I said, was immensely helpful po. For sa akin, it helped me understand the thought patterns that contributed to my feelings of helplessness and taught me strategies to manage them and my loss of memories. So, my second therapy po was trauma-focused therapy. Also allowed me to process difficult memories. So, kasi po, I struggled to retrieve some of my memories. Kasi po, like yung iba po, nawawala po sa, may mga nakakalimutan po akong mga memories na needed ko para mag-recover. So, ayun din po yung trauma-focused therapy. Music din po. This therapy as nag-help po siya as a personal therapeutic outlet and has been a constant source of comfort and distraction. What self strategies have you found effective in managing your mental health? So, like I said po, music po. So it calms my grounds when I feel stressed or overwhelmed. Yung mga anxiety po, mga episodes ng So, yung isa din po is exercises, focusing on the present moment, reduces anxiety po. Yung kanina nga po, yung sinabi ko, creative outlets. Nag-engage po siya ng art or yung habits po natin and diverts negative energy into something constructive. And nagbabasa din po ako, which a big help for me to calm down and distract myself. Have you experienced any setbacks in your recovery journey? How did you overcome them? Of course po, there are many setbacks po, like including my loss of memory in some of yung loss of memories ko po. So, I can't say na I fully recovered po. I've experienced relapses into self-harm and depressive episodes. I've also hated myself for a long time. So, harming myself did not feel like a big deal to me. For me at least po. And perhaps because clouded din po yung mind ko and I could not see things properly. What coping mechanisms have you developed to managing stress and anxiety? So, I use deep breathing exercises. Ayun din nga po, yung deep breathing exercises. And creative outlets like writing po. And like I said, music nga po. Music is very essential to me. Kasi isa po talaga yun sa nakakapag-calm down sa akin and diverts my attention to any negative feelings.
and emotions po. Those strategies po help me to stay present and ease the insanity of difficult emotions and experiences. How important were your support systems, family, friends, or support groups in your recovery? So, ang masasabi ko po, my family and close friends have been really essential for my recovery. Kasi po, ina-encourage po nila ako. And, tinatry po nila ako i-understand. So, those give me strength to seek help and continue fighting. And, knowing I have support, so a support network has been a lifeline during my darkest moments. What advice would you give to someone who is hesitant to seek help for mental health issues? So, seeking help is a sign of strength po. And dapat po hindi tayo mag-hesitate na mag-seek help. Kasi po minsan, like if it's too late for us, hindi natin matutulungan sarili natin. And mental health issues are completely valid po. And professional support can make a significant difference in our quality and life. And of course nga po sa sinabi ko na wag po tayo mag-hesitate kasi mahirap po pag tayo lang po like tayo lang po yung nagpapaano sa sarili natin, like we don't have any help, mahirap po talaga siya i-cope. And baka po pag na-overwhelm po tayo and na clouded yung mind natin is mag-lead po siya sa nagawa ko na suicide attempt. So, we can start with small talk to someone you trust or explore mga resources online po. Remember asking for help po is an act of self-care and not failure po. And para nga din po sa atin to, yung seeking professional help. How important is self-compassion in the recovery process? So, self-compassion is crucial po. Forgiving myself for setbacks and understanding that healing is a process has allowed me to move forward. Treating myself with kindness even when I falter has been a common stone of my journey. Important din po na binibigyan natin yung sarili natin ng breaks. And hindi like wag natin sisihin yung sarili natin. Okay, so upon watching the video po, what are your reaction or insights on it as a BSI graduate? First of all, okay para sa akin na na-diagnose and nag-seek siya ng help. Masaya ako and proud ako dun sa student na yun na nag-share kasi it really takes courage din para sabihin mo na hindi ka okay. It really helps din kapag na-identify mo na meron kang ganito, na tingin ko kailangan kong humingi ng tulong. And I'm very glad na nandun yung support system niya yun. Family, friends na nagbigay sa kanya ng push para humingi ng tulong sa professional. Pero yung pinaka nakakuha ng attention ko is yung stereotyping or yung stigma, yung shame, yung sinabi niya kanina. Kasi yun talaga yung burden ng mga estudyante. Hindi nila kayang mag-share dahil nga may judgment na ay baliw ka siguro. And meron ako nakilala before sa guidance na hindi niya kaya mag-share sa magulang niya kasi sabi ng mama niya siguro
kumakalas na yung tornilyo mo sa utak. Yung mga ganong words na medyo foul para sa isang anak na humingi na ng tulong. So, nung sinabi niya yun kanina, naalala ko lang yung mga estudyante na gano'n din yung pinagdadaanan. And until now, hindi pa rin sila humihingi ng tulong. Sa guidance pa lang. So, as their guidance, yun yung sinasabi ko na huwag kang mag-alala na hindi ka pagbibigyan ng magulang mo or iintindihin. Kasi magulang mo yan. You have the right kasi anak ka nila and that's their obligation and responsibility to you as their parent. So, yun yung napansin ko. Pero I'm very glad din na na-overcome niya yung stigma, yung shame. Mahirap siya, pero kapag nalagpasan ng isang tao yun, ay ng isang student, malalaman natin na strong talaga yung personality niya. And meron siyang initiative eh. Ginusto niyang mag-heal, ginusto niyang maging okay. Nasa sa kanya talaga yung support. Hindi lang dun saan. Nakatulong lang yung support system. So, to summarize it all up, syempre nasa atin pa rin talaga. Sa atin nagagaling kung paano natin tutulungan ang sarili natin. At isa pa, dapat hindi natin ini-invalidate ang mga nararamdaman. Lalo na ng mga bata or teenagers. Especially since sila ngayon parang age group na nakakalanas. So, to conclude this podcast po, I would like to express our deepest gratitude po Thank for you po. acknowledging our request. Yes. And I hope marami po kayong natutunan. Once again, we are the group po Chill Pill Podcast. See you again soon. See you soon. So, bye-bye! Wait lang. Huwag ka muna magbabay. Ay. Kasi, meron pa tayong Babay na. token na ibibigay. Siyempre, hindi naman ito mag-e-end na wala tayong binibigay sa ating psychology graduates, Yes. diba? May ma'am. Yes. So, So, Yung pagano. so Maraming here is salamat. our token of appreciation. Thank you so much. Thank you. so I thought Ayaw to ano marami talaga. Totoo na. Ayun lang, ayaw marami natulungan, nabigyan ng insights. So, goodbye! And don't forget to comment, subscribe, like, follow. Yes.